Lumaki si William Surford sa isang mundo na sobrang importante ng magic, pero siya ay naiiba dahil siya ay walang magic. Sa Magic Academy, madali siyang gawing target, tinutukso, binubuli at pinagtatawanan dahil dito. Kahit ganoon, ayaw niyang umalis dahil sa pangako niya sa kanyang kababatang babae na si Alfaria na isa ng ganap na Magia Vander, isa sa pinakamataas na posisyon na pwedeng makamit ng isang mage. Kaya naman, ganun na lang ang kanyang kagustuhan na makarating sa tuktok ng tore at makasama ang kanyang kababata. Para patunayan na may lugar siya doon, ginugugol ni William ang free time niya sa dungeon, lumalaban sa mga halimaw sa mahirap na paraan, gamit lang ang espada at lakas ng loob. Sa klase, pinatawag siya ni Professor Edward sa harap at inutusan na gumawa ng apoy gamit ang magic. Sinubukan itong gawin ni William, ngunit siya ay nabigo at nagtawanan ang buong klase. Sabi ni Edward sa kanya na sa pag-aaral at pagsulat lang siya magaling, kaya mabuti pa dapat na mag-drop out ang sinumang walang magic. Tahimik lang tinanggap ni William ang hiya, pero hindi siya dito nagpatinag. Pagkatapos ng klase, si Shian, isang mahusay na estudyante, ay kinutya si William dahil araw-araw siyang pumapasok kahit hindi siya makapag-cast kahit basic na spell. Bago pa lumala ang sitwasyon, sumingit si Colette at pinagtanggol si William. Sinabi niyang kaibigan niya si William at siya ang isa sa pinakamasisipag na tao na kilala niya. Ngumiti lang si William na parang walang bigat at pinuri si Colette na siya namang nagpa-awkward at nagpamula dito. Pero malinaw ang totoo, alam ni William na nahuhuli siya at alam niyang hindi ito patas. Tumingala siya sa nakatakip na langit at naalala ang kwento ng mundo na alam ng lahat. Noon, nilubog ng Celestial Host ang mundo sa dilim. 5 alamat na wizards ang lumaban na nagpaatras sa kanila at kanilang nilagyan ng seal ang langit. Sila ang mga tinatawag ngayon na Magia Vander, ang 5 pinakamalalakas na mage sa lahat na nakaupo sa tuktok ng tore. Dati, nangako sina William at Alfaria na aakyat sila sa tore at makikita ang totoong paglubog ng araw. Noon, si Alfaria ang naging pinakabatang Magia Vander at umalis papunta sa tuktok ng tore. Naiwan si William na isang walang magic. Ngayon, pinagalitan siya ng guro niyang si Werner dahil mag-isa siyang bumababa sa dungeon pero kailangan ni William ng credits para makasurvive sa academy. Grabe ang sistema. Para umangat, kailangan ng credits sa writing, practice, at spell work. Kayang-kaya ni William ang writing at lumaban sa practice pero halos imposible sa kanya ang spell work. Binalaan siya ni Werner na malapit na siyang bumagsak at kailangan niyang kumita ng 4 na credits agad. Tinuro niya si William sa isang halimaw sa 6th floor na pwedeng makaligtas sa kanya. Niyakap pa siya ni William sa pasasalamat pero narinig ito ni Shian at nagpasya siyang agawin ng kill para tuluyang ma-expel si William. Si William at ang kasama niyang si Kiki ay pumunta sa 6th floor, maingat na lumalakbay gamit kanyang mga senses. Kasabay nito, sumugod din si Shian at mga kaibigan niya pero may mas malala silang na-encounter, isang malakas na evil sentinel. Parang truck na tumama ang atake nito, may isang estudyante na tumilapon at nagpanik ang grupo. Narinig ni William ang sigawan at naabutan niya sila sa gitna ng laban. Sandali siyang nag-alinlangan kasi matagal na siyang binubuli ni Cheyenne pero naalala niya na dati sinabi ni Alfaria na matapang siya at mabuti ang kanyang loob. Kaya naman napagdesisyunan pa rin niya na sumugod. Gumamit si Cheyenne ng fire magic pero halos walang epekto. Lumapit si William, hinarang ang halimaw at sinimulan niyang basahin ang galaw nito. Ang bilis niyang gumalaw, tumama ng malinis ang kanyang atake gamit ang kanyang espada at naputol ang braso ng kalaban. Pati ang energy blast ay hiniwa niya na parang papel. Sa ilang sandali, nahati sa dalawa ang evil sentinel at si Shian ay napatingin na lang sa kanya at hindi makapaniwala. Kinabukasan, binigyan ni Werner si William ng 10 credits dahil natalo niya ang Sentinel kaya hindi na siya ma-expel. Nag-flashback din sa panahon na kakapasok pa lang ni William sa academy. May mga nagbubulong na tinanggap lang daw siya para maengganyo si Alfaria at nung naging Magia Vander na si Alfaria, wala na siyang silbi. Sinubok siya mismo ng headmaster na si Cauldron. Inatake siya ng mga spell at winasak iyon ni William, pinakitang may kakaiba siyang kakayahan kahit wala siyang magic. Pinayagan siyang manatili ni Cauldron at umiyak si William, iniisip kung makakahabol pa ba siya kay Alfaria. Sa kasalukuyan, tinuro ni Werner kung paano umaakyat sa tore. May ilan na nag-iimbento ng bagong magic, pero karamihan nag-iipon ng credits ngunit sobrang dami ng kinakailangan. Marami pa ring bumabagsak, matindi mang manita si Werner, ginagawa niya iyon kasi may pakialam siya kay William.
Samantala, sa klase, nagpapaka-proud si Xian sa pagtalo ng kalaban sa 6th floor pero alam niyang si William ang nagligtas sa kanya. Galit na galit si Edward na pumunta kay Cauldron at pinipilit na paalisin at i-expel si William sa academy. Tumanggi si Cauldron at sinabihan si Edward na subukin niya si William ng direkta kung iyon ang gusto niya. Tinulungan ni Colette si William buksan ang locker niya kung saan niya tinatago ang espada na bawal niyang dalhin sa campus. Sa study hall, nagbabasa si William tungkol sa mga dwarf, mga taong nabubuhay kahit walang magic kasi nakaka-relate siya sa tibay nila. Sabi ni Colette, perfect na ang writing credits niya pero sabi ni William, kahit isang point lang na mawala, pwedeng masira ang chance niyang umakyat sa tore. Biglang dumating si Edward at inutusan si William na pumunta mag-isa sa spell hall. Kunwari, special lesson daw, pero ito ay isang test talaga para subukin siya. Gumamit si Edward ng dark magic at sinabi ang rules. Kailangan lang tumama ng isang beses ni William sa kanya para makakuha ng 5 spellwork credits, pero kapag pumalpak siya ay ma-expel siya at kailangan niyang umalis sa academy. Nalaman ni Werner ang nangyayari at tumakbo papunta kay Cauldron, pero pinigilan siya ni Cauldron. Gusto niyang si Edward mismo ang magdesisyon base sa makikita niya mula sa test. Inatake ni Edward si William gamit ang Black Flames at mga barrier at nagkakast siya ng spells ng walang incantation, kaya dito na-realize ni William na base sa kanyang pinapakitang lakas ay siya ay mahahalin tulad na at malapit na sa isang pagiging Magia Vander. Umiilag si William pero grabe ang bigat ng pressure. Pinagsabay ni Edward ang dalawang simpleng spell at ginawa itong parang kulungan. Sinubukan ni William lumapit pero hinaharang siya ng barrier at tinatamaan siya ng mga atake sa katawan. Narealize niya na hindi siya mananalo ng walang hawak na sandata at ibang usapan sana kung may espada siya. Sa labas, nagpanik si Colette at tumakbo pabalik sa lockers. Si Kiki, kahit injured, kinakalmot ang locker ni William na parang alam niya ang kailangan nito. Binuksan ni Colette, kinuha ang espada at tumakbo. Pagdating niya, ibinato niya ang espada kay William. Nagpakawala si Edward ng isa pang barrage na siguradong magtatapos sa laban pero hiniwa ni William ang Black Flames mismo. Binasag niya ang barrier, tumama siya ng malinis at napaatras si Edward. Tinupad ni Edward ang usapan at ibinigay ang credits habang si Cauldron tahimik lang na napangiti sa nangyari. Hindi tumitigil ang buhay ni William. Nagde-deliver siya ng dyaryo sa syudad nang nadulas siya sa hagdan. Pagpulot niya, nakita niya ang headline na nagpahinto sa kanya. Gumawa si Alfaria muli ng bagong magic at pinupuri siya dahil sa mga original na spells na nagawa nito. May mas malaking balita pa, may order ang Upper Institute para sa academy at si Alfaria mismo ang client. Tumakbo si William sa dorm at humingi ng magic item kay Rusty kasi kailangan niyang kumilos agad. Simple lang ang task, kumuha ng Frostwalker cores bilang catalysts. Dumagsa ang mga estudyante sa dungeon kasi malaki ang bayad kapag tumulong sa isang Magia Vander. Inasahan ni William ang dami ng tao pero bumaba pa rin siya sa mas malalim na level dahil alam niyang mauubos na ang easy na monsters sa itaas. Sa daan, nakita niya si Iris na napapalibutan ng monsters at sinagip niya gamit ang malilinis na hataw ng espada niya. Hindi makapaniwala si Iris na may lumalaban ng ganon kahit walang magic. Nagpakilala si William kay Iris at parang hinihintay niyang husgahan siya dahil wala siyang magic pero wala namang dahilan si Iris para kamuhian ang taong nagligtas sa buhay niya. Nag-usap sila kung bakit hinahabol ng mga estudyante ang mga utos ng Magia Vander. Ang langit ay pinoprotektahan ng barrier na ginawa ng Magia Vander at ayon sa alamat, kapag bumagsak iyon, babalik ang kalamidad at lulubog ulit sa dilim ang mundo. Ikinuwento ni Iris ang sarili niyang experience. Dati, akala niya mamamatay na siya pero sinagip siya ni Alfaria sa pag-freeze ng lahat ng monsters sa paligid. Simula noon, naging fan na fan siya ni Alfaria at gusto niyang tumulong kahit sa paanong paraan na kaya niya. Kinakabahan si Iris na baka wala silang mahanap na Frostwalkers kasi nilinis na ng ibang students ang dungeon gamit ang search spells. May interesanting bagay na itinuro si William kay Iris. Sa loob ng dungeon, hindi laging sapat ang spells. Ipinakita niya ang mga ice fragments na iniiwan ng Frostwalkers at yung nakita niya ay sobrang malalaki. Ibig sabihin, may mas malakas na halimaw sa unahan at nagtatago ito sa lugar na hindi kaya madedetect ng search magic. Lumabas ang nakatagong halimaw, isang Frostrex, ang pinakamataas na level ng isang Frostwalker at umatake ito gamit ang freezing laser na ginagawang bitag na yelo ang buong paligid.
Sabi ni Iris, hindi gagana ang physical attacks at tinawag niya itong dwarf killer kasi nagyeyelo ang lahat ng hinahawakan nito. Sinabihan ni William si Iris na umatras, pero sumugod pa rin siya kasi nilabanan na niya ito dati. Umiwas siya sa beam ng sobrang lapit tapos ginamit niya ang magic tool na bigay ni Rusty na lubid at hook na kumapit sa halimaw. Nagyayelo ang paligid ng Frost Rex, kaya ginamit ni William ang kahinaan nito laban dito. Sinindihan niya ang lubid at nagpaputok ng malakas na pagsabog. Nagkadurog-durog ang Frost Rex at si Iris na patahimik na lang sa gulat. Pagkatapos ng mga nangyari, nakaharap ni Iris ang mga Magyavander at sinabi niyang may nakita siyang kakaiba, si William. Nagdebate ang Magyavander kung may lugar ba ang isang espada sa mga tulad nilang wand. Sa huli, nagpasya silang panoorin muna ang Grand Festival at doon nila siya huhusgahan base sa magiging resulta. Habang papalapit ang Grand Festival, may test ang Academy laban sa mga golems. Nakapasa sina Cheyenne at Colette, pero hirap na naman si William hanggang sa may 3 elite mages na nagpakita kung ano ang tunay na lakas. Sina Wignell at Liana, dinurog nila ang golems nila ng sobrang dali. Tapos dumating si Julius, ginawang mga rosas ang mga target gamit ang ice shards at kinulong sa yelo. Ang 3 ito ay ang mga nasa top ng kanilang academy, may higit 10,000 credits, habang si William nasa bandang 5,000 pa lang at nag-aalala pa rin kung makakapasa ba siya. Pinaalala ni Colette na scouting event din ang festival. Kada 2 taon, bumababa ang mga mage mula sa tore para mag-recruit sa mga factions na pinamumunuan ng Magyavander. Kahit hindi maipasa ni William ang spellwork sa normal na paraan, pwedeng mabago ang future niya kapag may scout na pumili sa kanya. Pero nag-aalinlangan pa rin si William, naaalala niya ang nakaraan na festival na sinalihan kung saan inakusahan siyang nandadaya at natatakot siyang mapansin ulit. Nakaramdam si Colette ng barrier malapit sa lockers at may nakita siyang nakatagong hagdan. Sa loob, may underground na pustahan ang mga estudyante para sa Grand Festival at nandun si Xian, tinitingnan ang odds niya. Pagkatapos ng klase, pumunta si William sa night job niya sa tavern ni Gina kung saan nirerespeto siya ng mga dwarf dahil sa sipag niya. Nabutas ang tahimik na gabi nang pumasok si Julius at mga kaibigan niya at sinimulang insultuhin ang mga dwarf, tinawag pa silang mabababang lahi. Tinawanan nila ang pagkain at sinipa ang isang plato papunta kay William. Napuno si William at ipinagtanggol ang mga dwarf, sinabi niyang ang pag-survive nila ay dapat respetuhin. Lalong lumala si Julius kaya binagsak ni William sa sahig ang mga kaibigan niya. Kinulong ni Julius si William gamit ang yelo at nangakong ipapahiya siya sa festival. Pumayag si William sa isang kondisyon. Kapag nanalo siya, kailangan humingi ng tawad si Julius kay Donan at sa iba pang dwarf na ininsulto niya. Nagsimula ang Grand Festival sa Sky Race. Nang ibabaw si Liana, sakay ng dragon niya at nanalo na naman at nakapagtala pa rin ng bagong record. Nanonood ang mga Tower Scouts sa bleachers at si Iris lumihis para mag-cheer sa taong gusto niya. Pagkatapos, inanunsyo ng host na si Mike ang main event, ang Crown Attack. Teams of 3 ang lalaban, kailangan nilang lampasan ang 5 zones na puno ng traps na gawa ng mga professor, tapos makarating sa stadium at makuha ang corona. Battle Royale din ito, kaya pwedeng magbanggaan ang mga teams. Tinitingnan din dito ng mga scouts ang teamwork nila na parang totoong dungeon dive. Nagulat ang crowd nang lumabas si William bilang competitor. Binalaan siya ni Werkner na mag-ingat pero sumama pa rin si William kina Colette at Xian. Pagtunog ng signal, hinarangan sila ng mga golems. Gumamit si Colette ng Earth Magic para gumawa ng gauntlet para sa braso ni William. Sinuntok ni William ang golem ng sobrang lakas at lumipad ito at biglang nanguna ang team nila. Si William ang nasa unahan at si Colette ang suporta kaya mabilis na umarangkada ang team nila. Sa Badland Zone, may malalaking cubes na bumabaril ng stone bullets. Sinuntok ni William ang lupa at umangat ang mga bato na nagsilbing Earth Shield. Gumawa si Colette ng mga Earth Swords at ibinato ni William na parang sibat, isa-isa niyang sinira ang cubes. May isang nakaligtas, kaya lumapit siya at hiniwa ito. Napansin ng scouts ang galaw niya. Hindi siya basta sumusubok, binabasa niya ang sitwasyon na parang veterano. Umabot sila sa Enchanted Woods at napalibutan sila ng circle traps. Hiniwa ni William ang bawat trap ng sobrang linis, sinira ang mga ito. Tinanong ni Mike si Edward kung ano masasabi niya kasi si Edward ang gumawa ng traps. Nakasimangot lang si Edward habang nakikita niyang bumabalik sa kanya ang sarili niyang setup.
Malapit sa stadium, dumaan si William sa ibang ruta para maglatag ng bitag kay Julius, pero nandoon na si Julius. Napunit ang mga puno sa ice blasts at umiilag si William habang sinusubukang hanapin ang totoong galaw ni Julius. Tinunaw ni Xian ang yelo, tapos bigla siyang pumutok. Nanaig ang selos niya at siya ang umatake kay William gamit ang malaking spell imbes na kay Julius. Halos hindi umabot ang shield ni Colette bago sumabog at masira ang buong gubat. Kinulong ni Xian si Colette sa likod ng ice wall, nabitawan ni William ang espada niya at pinilit siya na labanan nito. Sinubukan ni William kausapin siya, pinaalala na nanonood ang scouts at ang goal ay ang corona. Pero wala nang pakialam si Xian. Gusto niyang sa wakas ay tingnan at pansinin siya ni William kahit masira pa ang lahat. Kita ng mga nanunood sa stadium ang nangyayari at sinabi ni Edward na malaking paglabag ang makipaglaban sa sarili mong kakampi. Pero imbes na magalit, mukhang masaya si Edward kasi kapag nagkagulo, mas madali niyang maitutulak palabas si William. Ipinaliwanag ni Xian ang obsession niya dati nung pinagtatawanan si William ng lahat, sinubukan ni Xian na gawin siyang underling. Inignore siya ni William at yung rejection na iyon ay nagbunga at naging galit. Ngayon, walang tigil ang atake ni Xian gamit ang fire magic at nagsamon pa siya ng Flaming Falcon Guardian. Hinarangan ito ni William, umiwas at pinag-aralan ang pattern, tapos hiniwa ang pakpak at tinamaan ang core para matalo ito. Nanonood sina Iris at Rusty sa crowd, nag-cheer para kay William. Sinubukan ni William pigilan ang laban, pero lalo lang nag-init si Xian. Mas gusto nito na makalaban si William at mapatunayan ang sarili niya kaysa makuha ang corona. Sa wakas, nakalusot si Colette at bumalik galit na galit sa kanila. Sinisi niya si Xian dahil siya ang nagsimula ng away at nasira ang takbo ng team nila. Tapos may sinabi pa siyang mas nakakagulat, hinarap niya si Julius habang natrap siya at napaatras niya ito. Nawala si Julius pero sigurado si Colette na papunta iyon sa stadium para kunin ang corona. Sinabi niya kay William na tigilan na ang drama at tapusin ang totoong laban. Nag-alinlangan si William kasi ayaw niyang iwan si Colette pero sinabi niyang kaya niyang harapin si Xian. Pinagalitan niya si William na parang tunay na kaibigan tapos biglang lumambot ang loob nito at iniabot ang jacket niya. Nagpasalamat si William sa lahat ng ginawa niya. Simpleng linya na nagpa-blush kay Colette kahit gulo ang paligid. Sinabi ni William kay Xian na mag-uusap sila at haharapin ito ulit sa susunod at matapos ay tumakbo na siya ulit papunta sa stadium. Sumigaw si Xian na bumalik siya pero hindi na lumingon si William. Tapos na siya sa laban para sa Pride. Ngayon ay lumalaban siya para sa pangako niya at para sa mga taong naniwala sa kanya kahit wala halos naniwala noon. Sa stadium, dumating muna si Julius at ang team niya na para bang tapos na ang laban. Biglang dumating si William sa likod nila at hinamon si Julius. Natuwa naman si Julius kasi ang plano niya ay ipahiya si William. Tinakpan niya ng hamog ang arena parang maze at umatake mula sa iba-ibang direksyon. Hindi pwedeng umasa si William sa spells kaya nag-focus siya sa kanyang senses at pakiramdam ng magic at pagbasa ng galaw. Inamin ni Julius ang sikreto. Gumagamit siya ng clones para ligtas siya habang ang mga kopya ang lumalaban. Na-recognize ni Werkner ang spell, isa ito sa mga original na spell ni Alfaria. Nagyabang si Julius na master na niya ang magic ni Alfaria at siya ang magiging successor niya. Pagbanggit pa lang sa pangalan ni Alfaria, parang nag-iba ang focus ni William. Pina-freeze ni Julius si William at ibinagsak ang napakalaking ice attack para durugin siya at parang nag-show off pa na hindi man lang gumagalaw. Nakawala si William at pinilit niyang gawing kalmado ang isip niya kahit galit siya. Binagsak niya ang dalawang kaibigan ni Julius tapos sinabi niya ang totoo. Hindi kontrolado ni Julius ng buo ang clones. Kinakailangan niya ang tulong ng mga kaibigan niya para ma-manage ito. Kaya ngayon, nagsisimula ng mabasag ang mga clones. Tinuro rin ni William ang mga mali na hindi nakita ni Julius. Kapag pumapalya ang control, naglilik ang lamig at yelo sa paa ng clones at doon niya nakikita kung alin ang totoong katawan. Hindi makapaniwala si Julius na mas alam pa ng isang walang magic ang spell kaysa sa kanya. Simple lang sagot ni William. Lumaki siya kasama si Alfaria sa orphanage at matagal niyang pinag-aralan ang magic niya. Sinabi pa niya na ginawa ni Alfaria ang spell na iyon nung 2 taon pa lang siya, kaya parang nagyayabang si Julius sa laruan ng bata.
Pinuno ni Julius ang arena ng mas marami pang clones, gusto niyang manalo sa dami. Naalala ni William na dati, mas marami pang clones ang ginamit ni Alfaria nung bata pa sila, kaya kitang-kitang malayo si Julius sa level niya. Isa-isa niyang hiniwa ang mga kopya, ibinato pa ang espada para tapusin ang huli, tapos tinamaan niya si Julius ng finishing blow. Nag-ingay ang crowd sa sobrang gulat. Dumating sina Colette at Shian pero huli na para kunin ang corona at si Wignell ang kumuha kaya natapos ang event. Humingi ng sorry si William dahil di sila nagwagi sa pagkuha ng corona pero si Colette ang mahalaga sa kanya ay safe si William. Sa gabing iyon, nagdiwang si William kasama si Donan at mga dwarf at si Julius sa wakas ay humingi ng tawad na dapat niyang sabihin tulad ng kanyang pinangako. Nabagsak ang pride niya ng todo kaya napunta siya sa paghuhugas ng pinggan sa tavern pagkatapos. Pagkatapos ng festival, biglang nagbago ang trato sa kanya ng mga tao sa academy. Yung mga dating tumatawa ngayon dumudumog kay William, hinihila siya para sumali sa parties nila para sa all-student practice, isang 1 week na survival sa dungeon. Nag-aaway sila para sa kanya na parang trophy. Pinigilan sila ni Colette at pinagalitan, sinabi niya na ang kapal nila na dati binubuli nila si William, ngayon ay nagbabait-baitan na. Nagulat si Colette sa sagot ni William, hindi raw siya galit, masaya pa nga siya kasi gusto na siyang makasama ng iba. Kinaladkad siya ni Colette para mamili ng gamit. Tapos na-fluster si Colette kasi parang nagiging date iyon. Casual lang sinabi ni William na bagay sa kanya ang itsura niya, kaya namula siya. Tapos dumating si Rusty, nakangiti, at nagpumilit sumama. Hinawakan niya ang kamay ni William at hinila siya, kaya si Colette naiwan na gulat at medyo selos. Pinatawag ni Liana, ang top student, si William sa isang private na meeting. Sa loob, nandoon sina Wignell, Julius at Shian. Ayaw ni na Julius at Shian na kasama si William, halos mauwi na naman sa away pero gumamit si Wignell ng illusion magic para kumalma ang lahat. Ipinaliwanag ni Liana ang plano niya para sa practice. Gusto niya ng pinakamalakas na party at naniniwala siyang may bagay si William na wala sa kanila. Sabi ni Julius, istorbo lang si William kasi hindi siya makagamit ng magic. Pinatigil yon ni Wignell, pinaalala niyang pareho silang natalo kay William. Tapos sinabi ni Liana ang totoong dahilan niya. Maiksi ang buhay ng pamilya niya, kaya gusto niya ng malalaking resulta at karangalan at makaangat ng mabilis sa tore bago siya mamatay. May offer na siya mula sa Thunder Faction, pero gusto pa rin niyang maging Magia Vander. Sinabi niyang maghulog sila ng coin sa goblet kung makakatulong sa kanila ang party. Isa-isa ay pumayag din sila. Inanunsyo ni Werkner na paparating na ang practice at magbubukas ang mas malalalim na floor levels. Sa floor 7 hanggang 10, may high credit monsters at floor keepers. Pero pinaalala ni Edward na may mga estudyanteng namatay dahil doon noong nakaraang taon. Hindi ito ligtas na exam. Nagtipon ang party sa base camp sa 6th floor. Sumama rin si Colette, ayaw niyang iwan si William kasama ang mga taong galit sa kanya. Hindi makakasama si Rusty sa dive pero binigyan niya si William ng mas maraming tools at pagkain. Tapos nag-cut ang kwento sa mas madilim na linya. May misteryosong lalaki at kasama niya na gumagalaw sa dungeon at pumapatay ng tao nang walang alinlangan. Hindi credits ang habol nila. Pinag-uusapan nila ang pagpatay sa lahat ng haharang sa misyon nila na konektado sa seal na pumoprotekta sa langit. May mas malaking panganib na paparating. Nagsimula ang practice at mabilis sumisid ang party ni Liana. Gumamit si Wignell ng wind magic para ligtas silang maitulak sa mga bangin at bumagal bago lumapag. Dumating ang Crimson Ants pero tinapos ng grupo at tuloy lang ang takbo. Gusto ni William na siya ang shield nila pero kaya rin ni Liana ang close combat. Kahit ganoon, mabilis na nakaramdam si William na out of place siya. Lahat sila gumagamit ng search spell, siya lang hindi, kaya nauuna nilang makita ang panganib bago pa siya makareact. Reklamo pa si Julius na nakaharang si William. Pati sa credit system, dehado si William. Ang mga mage, sinisipsip ang magical traces gamit ang wand para instant proof ng kill. Si William hindi pwede, kaya kailangan niyang kumuha ng physical drops bilang patunay, kaya bumabagal siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni William na parang wala siyang silbi kasi sa dungeon,
Magic at bilis ang mas ginagantimpalaan, hindi lang sipag. Pagkatapos ng mahabang araw, nag-camp sila at gumawa si Wignell ng illusion flames para iwas monsters. Nag-alok si William ng pagkain pero tumanggi si Wignell na hawakan dahil sa elf customs. Pinush ni Liana ang goal, makarating sa 10th floor boss na si Naberys para sa malaking credits. Sumugod sila habang nagtitipid ng mana pero may mali. Patay na ang mga monsters sa unahan at parang brute force ang pumatay, hindi spells. Pagdating nila sa boss room, patay na rin si Naberys. Hindi nakita ng search spells ang panganib pero may naramdaman si William sa taas. May nakatagong creature na biglang nagpasabog ng atake, natapon si William at bumagsak agad si Wignell. Gumuho ang sahig. Nahulog ang buong party sa dilim at lumindol ang buong dungeon. Naabutan ni William si Wignell at na-realize nilang nasa 11th floor sila, isang danger zone lampas sa sakop ng academy. Nagising si Wignell mula sa bangungot at ayaw niyang magpatulong pero hindi siya iniwan ni William. Kaunti na lang ang supplies, baka isang araw na pagkain at tubig. Gusto ni Wignell magstay at maghintay ng rescue pero sabi ni William baka walang darating kasi yung halimaw na nagbagsak sa kanila pwedeng pumatay ng sino mang papasok. Sa itaas, lumalala ang gulo. May stampede na sumira ng camp, may mga professor na natagpo ang patay at sinabi ni Edward na cancelled na ang practice. Nagmamadali ang mga guro para iligtas ang mga estudyante pero kapos sa oras. Sa ibaba, kailangang mag-survive ni na William at Wignell bago pa sila maabutan ng tulong. Sa 11th floor, nagpanik si Wignell at inuubos ang mana sa kakagamit ng search. Pinatigil siya ni William at ipinaliwanag na distance-based ang search kaya hindi nakakatulong ang panic casting. Lumalaban sila sa mas malalakas na monsters kaysa dati. Halos kainin ng pig-like na halimaw si Wignell pero sinagip siya ni William at napansin niyang bulag ang mga baboy at amoy ang gamit. Kaya useless ang illusions. Doon bumigay si Wignell. Inamin niyang siya ang natirang elf na hindi umangat 6 na taon na siyang stuck sa academy habang ang iba naka-advance na. Dapat may physical form ang illusion magic pero hindi siya makapanakit kaya tawag sa kanya ng mga tao nila ay isang kahihiyan. Ang foster sister niyang si Eleanor ay high elf prodigy na naging Magia Vander. Nagtraining si Wignell para sundan siya pero hanggang ngayon sobrang layo pa rin niya. Nakinig si William at na-realize niyang pareho sila, parehong humahabol sa pangakong halos imposible. May bagong kalaban, balar, mga halimaw na pinupuno ng tubig ang paligid at parang wala lang sa kanila ang physical attacks. Alam ni William na ang tanging sagot ay Elden Illusion, yung spell na hirap si Wignell. Bumagsak si Wignell, kumbinsidong papalpak siya at mamamatay si William dahil sa kanya. Sinabi ni William na parte ng daan ang failure at hindi siya mamamatay dito kasi naghihintay si Alfaria. Umatake ang Balar. Nagpabitag si William para mag-focus sa kanya ang kalaban at makakuha ng oras. Paulit-ulit tinatawag ni William si Wignell pabalik, sinasabing naniniwala siya sa kanya. Sa wakas, nagising si Wignell at tumama ang tiwala. Naalala ni Wignell ang dahilan niya, si Eleanor, at sinubukan ulit. Ngayon, nagkaroon ng totoong anyo ang illusion niya. May mga punong biglang sumulpot at dinurog ang mga halimaw. Bumagsak si Wignell sa gulat na nagawa niya rin. Humingi siya ng tawad dahil tinulak niya si William at inamin niyang nirerespeto niya si William bilang mandirigma. Dahil may bagong tiwala na, ginamit ni William ang mapa ni Rusty at ang tracking ni Kiki para mahanap ang iba. Buhay sina Julius at Shian pero nag-aaway. Gusto ni Julius magtipid ng mana para sa search spells. Binalaan ni Shian na may mga demonyong kaya umiwas sa search at pinatunayan iyon ng mga evil sentinels. Nagsummon si Shian ng Phoenix at sinunog silang lahat, dala pa rin ang hiya mula sa festival. Sa itaas, inaatake ang mga camp at tumatakbo ang mga estudyante. Gumamit si Edward ng chains para linisin ang monsters at inutusan ang lahat na mag-evacuate. Dumating si Workner sakay ng dragon sa loob ng dungeon at sinabing ligtas na ang karamihan pero mas malalim ang bagsak ng party ni Liana. Alam niya kasi nakalink ang orb niya sa kristal ni Kiki at diretso iyon sa 11th floor. Paparating ang tulong pero baka huli na. Halos hindi na makagalaw sina Colette at Liana sa 11th floor. 16 na oras na mula nang mahulog sila, paubos na ang pagkain at tubig at walang tigil ang pagdating ng mga monsters. Sinisisi ni Liana ang sarili niya dahil masyado niyang tinulak ang lahat. Tapos may lalaking lumapit, parang guro, pero biglang nahulog ang ulo niya, ibig sabihin ay patay na ito.
Lumabas ang dalawang estranghero at inamin ang goal nila, sirain ang peking langit at basagin ang barrier na gawa ng Magia Vander para bumalik ang calamity. Sinubukan ng isa na putulin ang ulo ng mga babae. Bago niya magawa, dumating si William at ang iba, sinusundan ang mga batong iniwan ni Colette. Sumugod si William pero napasabog siya kaya umatras ang mga killer. Bago umalis, nagbukas sila ng gate at nagsamon ng halimaw para tapusin ang trabaho. Nagbukas ang gate at lumabas ang Evil Grand Duke. Nakilala ni William na Greater Demon ito at ginamit niya ang credit formula para sukatin ang tindi. Parang kalaban nila ay mage na may daan-daang libong credits. Isang beam pa lang, burado ang paligid at muntik na silang mamatay agad. Na-realize ni William na kontrolado rin nito ang mga lesser demons na nagdudulot ng outbreaks sa ibang floors. Parang ginagawang teritoryo ng Duke ang buong dungeon. Sabi ni Liana, wala nang pag-asa pero tumanggi si William. Sabi niya, may isang chance, talunin ng Duke. Kapag bumagsak ito, mawawala ang utos sa mga lesser demons, magkakagulo sila at baka makatakbo ang grupo sa gulo. Mukhang baliw ang plano pero si William ang pinakamatagal nag-aral ng dungeon sa kanila. Sabi niya may plano siya at kailangan niyang sumunod ang lahat. Nagduda si Julius pero kumampi ang team kay William. Nagtitiwala si Wignell kasi nailigtas siya ni William nung kailangan. Tiwala si Colette sa dungeon sense ni William. Mas pipiliin ni Shian lumaban kaysa magtago. Inamin ni Liana na si William ang leader kasi hindi siya nadudurog ng despair. Hinarap ni William si Julius at sinabi niyang babagsak ang plano kung wala siya, tapos humingi siya ng tulong ng direkta. Para mahila si Julius, nag-alok si William ng kaalaman tungkol sa clone spell ni Alfaria, yung bagay na kinahuhumalingan ni Julius. Pumayag si Julius at nagsimulang mag-chant ng napakalakas na spell gamit ang clones para magtuloy ang incantation kahit nasisira ang katawan. Habang lumalakas ang spell ni Julius, ang iba naman ay nagsilbing paen, sinasalo ang atensyon ng Duke, tumatanggap ng mga tama at kumukuha ng ilang segundo. Sa laban na ito, oras ang mahalaga at maingat itong ginagamit ni William. May Iron Curtain wings ang Duke kaya halos walang bisa ang mga atake at parang pointless ang laban. Pero tinatamaan pa rin nila hindi para manalo agad kundi para manatiling nakafocus ang Duke habang tinatapos ni Julius ang spell. Nagpakawala si Julius ng bagyo ng icicles na bumagsak sa demon. Nakatayo pa rin ang Duke eksaktong gaya ng inaasahan ni William. Sinabi ni William kay Liana na ang opening ay pagkatapos ng spell yung sandaling magre-recover ang Duke. Sumugod si Liana sa core pero may barrier na humarang. Hinala ni William, yung misteryosong killers ang naglagay. Nag-counter-attack ang Duke. Nabiyak ang barrier ni Kiki at nabasag ang goggles ni William na bigay ni Alfaria. Nagsimulang manginig si William kasi nawala ang gamit na lagi niyang inaasahan sa dungeon. Sa itaas, nagmamadali sina Werkner at Edward papunta sa kanila, takot silang hindi aabot. Inutusan ni Liana ang iba na umatras, kasama si William habang siya ang magsisilbing paen para magkaroon sila ng oras para makatakas. Sumama si Wignell pero pareho silang tinangay ng atake ng Duke. Nanginginig si William at sinabi niya kay Shian na suntukin siya. Sumabog si Shian, sinisi si William sa pagdala sa kanila dito at binugbog siya hanggang sa manumbalik ang katinuan ni William. Nagpasalamat si William kasi tumigil ang takot at panginginig na nararamdaman niya. Ipinaliwanag ni Colette na laging takot si William pero sumasabak pa rin siya sa laban kasi mas natatakot siyang tumakbo. Nagbigay ng signal si William kay Colette, gumawa siya ng stone blade at pinutol ni William ang isang pakpak ng Duke. Nagpakawala si Shian ng ultimate spell pero tumagal pa rin ang demon. Wala na silang options hanggang sa naalala ni William ang clue na iniwan ni Rusty at ang ideya na kailangang magsama ang wand at sword. Naghanda si William para sa huling galaw. Inutusan ni William si Shian na ibuhos ang apoy sa tira niya. Pumasok ang apoy sa blade at nagliyab ang espada niya ng hindi inaasahan. Hiniwa ni William ang magic ng Duke at tuluyan niya itong sinunog. Pero pagkatapos, dumagsa ang mga lesser monsters at sobrang pagod na ang party para lumaban. Bago sila ma-overwhelm, isang spell ang biglang pumatay sa buong horde.
Lumitaw ang King of the Maja Vander at pinuri ang laban nila. Isang lalaki na si Finn ang nagpakilala kay William at sinabi niyang sakop niya ang mga sword. Sa ibang lugar, nakatakas ang misteryosong duo at sinabing tapos na ang misyon nila. Natapos ang practice na maraming professor ang patay at may babala tungkol sa Mage Slayer na espada at isang plot na konektado sa barrier na pumoprotekta sa langit. Bumalik si William sa training at hinamon siya ni Xian ng rematch, senyales ng susunod na yugto ng kwento.